Tanging sa ating pinakamalapang Hesus Kristo po lamang. Amen. Dobleng paggalang po sa ating minamahal ginagalang, Evangelista, Pastor, Will de Estrada Almeida. At pag-alala na rin po sa mga itong aral na iniwan ng ating minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng mga beloved children at sa lahat po ng ating minamahal kapatira, mga baguhan, mga datihan sa ating mga newcomers. Magandang hapon po ang aking pong pagbati. Taong 1998 po nang ako po tawagin at makilala ko ang ating pinakamalapang Hesus Kristo sa pamagitan po ng banal na gawain ito dahil po sa aking matinding karamdaman. Almost 11 years po ako nagtrabaho sa ibang bansa sa dako po ng Saudi Arabia at sa dami nga po ng aking bisyo ay naroon po mga minaman nagkaroon po ako ng isang matinding karamdaman na hindi ko po inaasahan. Ng aking pong bituka, ito po nagkaroon po ng tinatawag na cancer. Nagkaroon po ito na tinatawag na pagkaroon ng nabubulok na bituka ko at ito'y kinakailangang operahan. Sabi ng mga doktor, ako po ready to operation na ng taong 1998 na yan at puputulin po, ilalabas po yung aking mga bituka at puputulin po yung nasisira na bahagi ng aking bituka upang ito po palitan ng guma. At muli mga minamahal ay ako po 3 months and a half, almost 3 months and a half po ako nagpagamot sa iba't ibang ospital sa dako po ng Saudi Arabia. Subalit wala po ako natamong kagalingan. Bagkos lalo po akong lumala, lalo po akong pumayat, nawalan halos po ako ng paningin, nawalan po ako ng pandinig, nawalan po ako ng panlasa sa lahat ng pagkain dahil ako po na-overdose sa dami po ng gamot na akin pong ininom. Kaya ako po nawala ng pag-asa na laging pinupuspon po yung aking operasyon. Kaya ako po nagpasya na lang sa aking sarili, nagsabi po ako sa aking kumpanya na ako po pauwiin na lamang dahil nararamdaman ko po yung aking pisikal na katawan talagang wala na po, mahinang-mahina na po ako. At doon pinayagan naman po ako upang dito sa Pilipinas magpagamot. At ako nga po nakauwi dito sa Pilipinas at umiyak lahat ang aking mga loved ones sa aking mahal sa buhay. Dahil sa loob ng 11 years na pagtatrabaho ko po, malakas po ako. Dahil sa mining po ako nagtatrabaho. At doon po sila po nalungkot. At pagdating ko po doon sa aming tahanan, kinabukasan po, ospital na naman ang pagdadalhan sa akin. Sabi ko, ayoko na magpa-hospital pa. At sabi ko, hintayin ko na lang ang aking kamatayan. Hintayin ko na lang na ipikit ko yung aking mga mata. Isang gabi po, 3 araw, ako pong nagkulong sa aking kwarto. Ayaw ko makipag-usap kahit kanino. At doon po, binala ko na wakasan yung aking pong buhay. Binala ko na pong uminom ng gamot na ito po'y makamamatay. Kaya ito po yung bagay na talagang ako po'y wala nang pag-asa. Hopeless na po ako. Wala nang paningin halos, wala nang pandinig. Subalit, nakaklose po yung aking kwarto nang meron po akong marinig na tinig. Meron pong tinig akong narinig na ang sabi, dalhin mo ang iyong asawa sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hinanap ko po ang tinig na yan. Hinanap ko po ang tinig na yan sa loob ng aking kwarto. Yung pong aking kwarto, hindi po maririnig ang tinig sa labas. Pero napakalakas po, bingi na ang inyong balingkod. Subalit narinig ko ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Gumapang po ako patungo sa aming pintuan. Ibinukas ko po yan. Nakagapang po ako at nakita ko yung aking mahal na asawa. Ang kausap niya ay yung kanyang biyanan. Ay yung aking pong biyanan, yung kanyang mahal na ina. At doon po mga minamalaya, nag-uusap sila. Hindi ko naririnig yung kanilang usapan. Yung pala, nang tawagin ko ang aking mahal na asawa, sinabi sa akin na sumama ka raw patungo sa banal na gawain. Araw po ng Miyerkules, gawain po yan. At doon po mga minamalaya, aking nalaman na yung aking pala pong biyanan na babae ang nagsalita na tinatawag na dalhin mo ang iyong asawa sa Jesus Miracle Crusade. Subalit yung tinig po, hindi po pambabae. Busis po ng isang lalaki. Kaya ito po mga minamalaya, sabi ko, bihisan mo ko, dalhin mo ko sa gawain na yan. May jeep po sila, isinakay ako sa jeep dahil ako po'y akay-akay na lamang ng aking mahal na asawa. Akay po ako ng aking mga anak. At doon po kami po'y nakarating sa dako ng gawain, mga minamahal, hindi pa po ako bumababa sa jeep. Hindi pa po ako bumababa sa jeep, may naramdaman po akong malamig na bagay. Meron po mula ulo hanggang talampakan. Naramdaman ko para po akong binubuhusan ng tubig na mayroon pong yelo. Sabi ko, ano ito? At doon po mamaya, inakay ako papunta sa loob. Natapos po yung pag-aawitan,
joyful song, solemn song, mga minamahal, na nalaman ko na lang ako po ay nakaluhod. Nung ako po'y nakaluhod na yan, naramdaman ko ako po'y umiiyak. Hindi po ako taong marunong umiyak ng mga panahon yan dahil napakarami ko nga pong bisyo, napakalungo ko pong tao. Pero mga minamal na panahon yan, naramdaman ko na mayroong tumatawag sa akin. Kaya noon po mga minamal, matapos ang gawain, ay doon po sila lumapit sa akin. Ang sabi, gusto mong magpabautismo. Ano po yung bautismo? Sabi ko, ano po ba yung bautismo? Ilulubog ka sa tubig. Kailangan tanggapin mo ang mahal na Panginoon sa iyong puso. Magsisi ka sa kasalanan tapos babautismo ka namin. Sabi ko, bahala po kayo. Kayo po ang masusunod. Dahil gusto ko po na ako po ay gumaling. So, na ako po'y dalhin mga minamahal, babautismuhan nila ako. Dinala ako sa dagat. Ako po'y bingi na. Ako po'y bulag na. Halos wala na po ako mga minamahal marinig. Yung alon, malalaki po yung alon. Hindi ko marinig ang lagaslas. At doon po mga minamahal, hindi ko na rin marinig yung pag-uusap ng aking mga kasama. Subalit nang ako ay ipanalangin nila, inilubog po ako nang ako po'y umahon mga minamahal. Para pumutok po yung dalawa kong tainga. Pumutok po yan at narinig ko yung kanilang usapan. Narinig ko po yung lagaslas ng alon. At doon po sabi ko, nakakarinig na ako. Nagkaroon ako ng puso na mayroong pag-asa. Na dati-rati ilang buwan na wala po akong kapag-asa na sa aking naging karamdaman. Subalit mga minamahal ng oras na yon at kami po pinauwi na. Nang umuwi po kami mga minamahal, overnight, dumalo po kami mga minamahal at doon lalo po akong umiiyak sa mahal na Panginoon. Nararamdaman ko lagi ang presensya ng ating mahal na Panginoon. At sabi ng mga manggagawa, beloved of the beloved preacher, ang sabi, mag-ayuno ka po dahil pinagagaling ka ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ko, ano po ba yung pag-aayuno? Ano po ba yan? Hindi ka kakain para pagalingin ka ng mahal na Panginoon. Hindi ako kakain, lalo ako mamamatay. Dahil ang sabi ng doktor sa akin, 2 to 3 hours kinakailangang maglagay ka ng kaunting tubig o kaunting gata sa iyong tiyan. Kung hindi, mamamatay ka. Pero sinunod ko ang payo ng mga manggagawa. Sinunod ko yung kanilang payo na ako'y mag-ayuno. Sinubukan ko po kahit ako'y natatakot. Kahit ako mga nakakaramdam ng takot, sinubukan ko mag-ayuno. Natapos ko po yung 3 days. 3 days nag-break po ako mga kapatid. Sabi ko, totoo pala na mayroon Diyos. Totoo pala mga mina, kapag sumunod ka sa utos ng Diyos, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. At doon po mga minamahal, sinubukan ko tuloy-tuloy po akong nag-ayuno. Nag-ayuno po ako ng 6 days, nag-break, nag-ayuno po ako ng 12 days. Doon po ako sumuka ng isang pagsuka na halos isang planggana po mga minamahal. Iba't iba ang kulay. Yung pala, yun na po yung sakit ko sa aking bituka. Pinagagaling na ako ng mahal na Panginoon. At doon parang nililinis yung aking bituka sa pamamagitan po ng pag-ayuno. Kaya totoo po ang Diyos sa banal na gawain ito. Amen? Lahat na sinasabi nila, sinunod ko. Matuto po kayong magbigay sa Diyos. Sabi ko sa aking mga labas, magbigay tayo, walang problema. Ibigay natin yung pampagamot ko sana, hindi na. Ibigay natin sa gawain ng mahal na Panginoon para tuloy-tuloy yung aking paggaling. Lahat ng aking loved ones, sinabi magpabautismo, nagpabautismo sila lahat para lalong mabilis ang iyong paggaling. Sinunod po namin yan. Andito po ako ngayon, 1998, delikado na yung aking buhay. Pero ngayon, andito pa rin po ako sa inyong harapan. Nagpapasalamat sa Diyos sa unang panalangin ng ating beloved pastor. Andito tayo, tayong lahat, binibigyan ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya marami akong patotoo, mga kapatid. Maraming pagsubok, pero hindi po dapat pag-usapan niya. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang himala na ginagawa ng ating mahal na Panginoon sa banal na gawain ito. Na totoo ang Diyos na ang sabi, hindi tayo mapapahiya kapag tayo ay tumawag ng tapat sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa aking pong paglilingkod, kami po mga minamahal, lahat ng aking mga lapas, aking mahal na Ama, hinamon ako, nag-ayuno ako ng 21 days. Ang sabi, doon ako mamamatay sa aking pag-ayuno. Ang sabi ko sa aking mahal na Ama, hindi, dahil ang nakilala namin Diyos dito ay bumubuhay. Hindi pumapatay ang aming Diyos. Sumunod ka lamang. At natapos ko yung 21 days, mga kapatid. Ang pangako niya, pag ako'y nakatagal pa ng 3 araw dahil ako'y 17 days na,
Pag nakatagal ka pa hanggang 21, magpapabautismo ako. Alam niyo po mga kapatid, natagalan ko pa, nakapagayon na po ang 21 days, yung aking mahal na ama, tinupad niya. Grabing usik sa akin, mga minamahal. Nadala ko ang aking mahal. Bago kinuha ng mahal na Panginoon, sila ay nakakilala at nabautismohan sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ito po mga minamahal, maging ang aking mga labwa sa aking mga kapatid, nadala ko sa gawain dahil naniniwala sila na andito ang tunay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kaya po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pasalamat, ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo po lamang. Amen.